Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Job Apuang. Ako po ang pastor missionary dito po sa Mungus Dos. Ito po ang sitio na kung saan ay tayo ay nagkakaroon ng gawain sa Bangon Tribe. Ang lambot ng lupa, ate. Taas, taas. Kasi kuya. Ang kadalasan po namin ginagawa ay nagkakaroon kami ng feeding program, discipleship sa mga church leaders, at nagkakaroon tayo ng Bible study sa mga nanay. Meron tayong mga nagtuturo sa mga kabataan. So, kadalasan ay tinatapat namin na narito kami ng linggo para makasama sila sa pagpupuri sa Panginoon. Ako po si Belen Cercado na taga-Aguardiente. At ako po ay narito ngayon sa Mongos para magbigay ng konting kaalaman sa ating mga kababayan dito sa mga Manyang. Ang aming ginawa po rito ay nagkaroon kami ng library program sa pamamagitan naman ng kanilang mga produkto at tulad ng mga kamoting kahoy at kung paano ito gagamitin at gagawin para magkaroon sila ng panghanap buhay. Nakagawa rin kami ng karyoka or kamote balls. Nakagawa rin po kami ng pichi-pichi. Yun po, sila po ay tuwang-tuwa sapagkat nakita nila kung gaano kalawak yung mararating ng isang produkto at kung gaano karami ang mapuproduce ng produkto nito sa iba't ibang kaparaanan. Bilang isang Kristiyano, ako po ay patuloy na susuporta sa Mungos. Siguro, hindi lang financially, kami po ay isa sa magiging prayer warrior ni Pastor Job. Ang pinaka-importante ko namang natutunan, sa maliit na bagay, kailangan natin ma-appreciate kung ano yung meron tayo. Kasi bilang nakasanayan na natin yung mga bagay-bagay, hindi na natin na ipagpapasalamat sa Panginoon. Pero kung kumain ka ng 1 beses, 3 beses sa isang araw, dapat mo ipagpasalamat sa Panginoon yun dahil sila, mas appreciated nila kung ano yung meron sila. Ako nga pala si Bugoy na isa po ako sa naninirahan sa Aguardiente at matagal ko na pong pinapangarap na marating po ang lugar ng Mindoro na gusto ko pong makita kung anong sistema ng kalagayan ng mga naninirahan sa lugar na to. Ang pakay ko na makarating dito, makapagtulong din sa kanila sa gawain dito bilang isang maliit lang na pagtulong sa kanila. Ang pinaka-importanting lesson na natutunan ko dito kung paano sila natin abutin. Mahirap ang sitwasyon ng buhay nila. Hindi natin kaya silang abutin kung hindi tayo magsama-sama. Siguro sa akin, una siguro ipanalangin muna natin sa Panginoon para sila po ay maipaabot sa kanila kahit kunting tulong man yan kapag pinagsama-sama ay malaki na. Kasi nakikita ko sa kanila, kahit sa kunting bagay na iabot mo, gusto nilang tumingin sa atin na nakangiti, na bukal sa puso talaga nila. Ako nga pala si Emily Mitra. Kaya po ako napunta rito dahil gusto ko rin po maging kabahagi ng gawain. Gusto rin namin ibahagi yung mga bagay na alam din namin, kagaya ng paggawa ng dishwashing, bilang isang nanay, ang maging katuwang sila ng kanilang mga asawa sa ibang paraan. So hindi lang po dishwashing ang aming mga itinuro, kundi po yung mga nasa paligid lang po ng kanilang mga bahay, yung kanilang po mga pananim, mga gaya po ng mga cassava, root crop. Yung iba natutuwa sila kasi ay pwede pa palang gawing kagayang ng mga pichi-pichi, puto. So napakarami pang pamamaraan yung kanilang mga pananim na
ma-develop pa kung paano pa siya mas sumarap. Oh, peachy-peachy, oh. Saan gawa? Sa kasaba. Sarap. Sarap. Very good. Siguro yung pinaka-importanting natutunan ko is makontento ka kung anong meron ka. Magpasalamat ka sa biyaya ng Panginoon dahil nandyan lang eh. Nandyan lang sa paligid mo eh. Kailangan mo lang sipagan. Sipagan talaga number 1. Ako po si Ivy. Ako yung nagturo sa mga bata. Tinuruan ko sila kung paano mag-memorize ng memory verse at tinuruan ko sila ng mga Bible lesson. Ang natutunan ko dito sa trip na to ay kung paano makiisa sa gawain ng Panginoon. Gusto kong patuloy pa akong gamitin ng Panginoon sa ministry na ito. Hindi lang sa financial, hindi lang sa prayer, kundi ako mismo physically ay mag-go at tumugon sa utos ng Panginoon, sa Great Commission niya. Kasi ito ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos. Tungkulin natin na tapusin ang utos ng Diyos sa buhay natin. Ako si Cristita Ladan na taga-Aguardiente. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi marami silang mga produkto na hindi nila alam kung paano lutuin at yun ang aming itinuro sa kanila. At isa pa yung natutunan nila na kasi yung mga anak nila may mga ubo, sipon, ang hindi nila alam na yung herbal na gamot dito lang pala sa paligid nila kagaya ng malunggay at saka kalamansi na hindi na nila kailangan bumili ng gamot na mamahalin. Ang natutunan ko sa mga naninirahan dito, madali silang turuan at gustong-gusto nila na yung itinuturo mo sa kanila ay matutunan nila. Yung mga pangangailangan dito na hindi nila nabibili, kagaya ng halimbawa ng mga basic na pangangailangan nila, damit, mga pangangailangan nila sa kusina. Siguro yun ang gusto kong mai-produce doon sa Maynila na kapag mayroong pumunta dito sa Mindoro uli, ay mai-share ko sa kanila yung iba pa nilang pangangailangan na hindi nila nabibili, lalo na sa financial. Ako po si Violeta Jones, taga Novaliches. Kaya ako nagpunta dito para makita ko ang kalagayan nila at makatulong sa kanila. Tulong-tulong kami dito para mapasaya sila. Kahit 3 araw lang, makatikim sila ng kunting ginawa. Pinagluluto namin sila at pinakakain. Pinagluto namin sila ng spaghetti dahil kaarawan ko noong 26. Dito ko hinanda kunti sa kanila ang importanteng lesson na kuha ko sa kanila. Yun sila ay masisipag at palangiti sila, magaling sila makisama sa mga tao. Kung paano ako makatulong sa kanila kahit wala ako dito, yung ipanalangin sila na magkaroon sila ng spiritual at makilala nila ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga tulong, mga panalangin, at sana po ay patuloy tayong maging kapartner hanggang maabot po natin yung kanilang komunidad. At ako po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. At patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at bigyan kayo ng magandang kalusugan at magandang hanap buhay para kayo'y patuloy maging partner po ng gawain dito. Yan po ay kasaysayan na naumpisahan natin na kayo ay bahagi na nito. Supurihin po ang Panginoon dahil doon. Next.